Yanig Horror Stories. Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagbalik sa Yanig Horror Stories, kung saan ang bawat kwento ay may anino at ang bawat sulok ay may sikreto. Ngayong gabi, dadalhin namin kayo sa isang kwento ng lagim at misteryo. Magandang gabi mga kaibigan at welcome muli sa Yanig Horror Stories, kung saan ang bawat kwento ay magdadala ng takot at kilabot sa inyong mga tahanan. Sa gabing ito, pag-uusapan natin ang isang kwento ng isang empleyado na nag-overtime sa opisina. Ngunit hindi niya alam, hindi siya nag-iisa. Nakakakilabot. Pero maaaring nangyari na ito sa inyo, kaya't kung handa na kayo, simulan na natin ang kwento. Ang gabing overtime sa opisina. Si Rachel ay isang dedikadong empleyado sa isang malaking kumpanya sa Makati. Laging tinuturing na modelo ng pagiging masipag ng kanyang mga kasamahan. Kaya't kapag may mga importanteng deadline na kailangang tapusin, hindi na bago sa kanya ang mag-overtime. Minsan, hanggang madaling araw. Ang opisina nila ay nasa isang matandang gusali. Maraming bulong-bulungan tungkol sa mga kababalaghan doon. Pero hindi ito pinapansin ni Rachel. Isang gabi, tulad ng dati, nagpaiwan si Rachel upang tapusin ang report na ipinasa sa kanya ng kanilang boss. Ang mga kasama niya ay unti-unti nang nag-uwian at bago mag-alas 11, siya na lang ang naiwan. Pinatay na ang mga ilaw sa bahagi ng opisina at tanging kanyang desk at ilang lamp sa reception area ang nagbibigay liwanag sa malawak at tahimik na floor. Habang nagtatype, naramdaman niyang tila may kakaibang lamig sa paligid. Ngunit binaliwala niya ito. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Pero habang tumatagal, naririnig niya ang mahihinang yabag. Parang may taong naglalakad mula sa direksyon ng mga cubicles papunta sa kanya. Binaliwala niya ito sa una. Inisip na baka galing lang sa air conditioning ang ingay o isang bagay na nahulog mula sa mesa ng kanyang mga katrabaho. Ngunit unti-unti, ang yabag ay naging mas malinaw at tila papalapit ng papalapit. Napahinto siya sa pagtatype at dahan-dahang lumingon. Walang tao. Tahimik ang buong opisina, maliban sa tunog ng aircon at tila kaluskos na hindi niya maipaliwanag. Kinilabutan siya, pero sinubukan pa rin kumalma. Pagod lang ako, sabi niya sa sarili. Bumalik siya sa kanyang ginagawa, pilit na hindi iniintindi ang kakaibang naririnig. Pero ilang minuto lang ang nakalipas. Naramdaman niyang tila may presensya sa kanyang likuran. Yung pakiramdam na may nakatingin sa iyo. Dahan-dahan siyang bumaling sa kanyang upuan at sinilip ang paligid. Wala. Ngunit ramdam na ramdam niya ang bigat ng malamig na hangin sa kanyang batok. Bumalik ang yabag, pero ngayon, mas mabilis at mas malapit. Napatayo siya bigla, naglakad papunta sa pantry para magbanyo. Subalit kahit sa banyo, hindi niya mapigilang makaramdam ng takot. Sa loob ng salamin, tila may anino na hindi niya may paliwanag na mabilis na naglaho sa kanyang peripheral vision. Pagbalik ni Rachel sa kanyang mesa, mas tahimik na ngayon. Wala na ang mga yabag, pero may kakaibang pakiramdam na parang hindi siya nag-iisa. Pinilit niyang tapusin ang trabaho, ngunit mas lalo siyang kinakabahan sa bawat minuto. Sinilip niya ang oras. 12:00 na ng hating gabi. Habang nagtatype muli, narinig niya ang isang tunog mula sa conference room. Para bang may nagbukas ng pinto. Sinilip niya ito mula sa kanyang mesa at nakita niyang bagyang nakaawang ang pinto ng conference room. Alam niyang isinara niya iyon bago magsimula ng trabaho. Hindi na siya nakatiis at dahan-dahang lumapit upang isara ang pinto. Nang marating niya ang pintuan, dahan-dahan niyang inabot ang siradura at sinara ito. Ngunit bago niya pa man maisara ng tuluyan, naramdaman niyang tila
May malamig na hangin na galing mula sa loob. Hindi siya huminga ng ilang segundo at sa isang iglap, narinig niyang parang may pumulong. Umalis ka na. Mabilis siyang bumalik sa kanyang mesa. Kinuha ang kanyang bag at dali-daling naglakad papunta sa elevator. Subalit habang nasa hallway, naramdaman niya ang mga yabag muli. Mas mabigat, mas mabilis. Hindi na niya nilingon pa. Pinindot niya ang elevator ng paulit-ulit. Tila napakatagal ang pagbukas nito. Pagbukas ng pinto, mabilis siyang pumasok at pinindot ang ground floor. Sa mga segundo bago tuluyang magsara ang pinto ng elevator, may nakita siyang anino mula sa dulo ng hallway. Nakatingin ito sa kanya. Hindi niya may paliwanag. Pero alam niyang hindi ito tao. Kinabukasan nang bumalik siya sa opisina, hindi niya napigilang ikwento ang nangyari sa security guard. Sa kanyang pagkabigla, sinabi ng guard, "Ma'am, kayo lang po ang nasa opisina kagabi. Wala pong ibang tao doon, lalo na pag alas 12 na." Sinabi pa ng guard na may mga kwento na tungkol sa lumang gusali. Dati raw, may empleyado na nag-overtime at natagpo ang walang buhay kinabukasan sa conference room. Simula noon, may mga naririnig na ang mga nag-overtime sa opisina. Yung mga yabag at yung may malamig na pakiramdam na parang may presensyang nagmamasid. Mga kaibigan, minsan ang mga lugar na tila ordinaryo ay may mga kwento ng kababalaghan na hindi natin kayang ipaliwanag. Isa ka ba sa mga mahilig mag-overtime? Tandaan, baka hindi ka nag-iisa sa opisina. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Yanig Horror Stories at i-click ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga susunod na kwento ng kilabot. Hanggang sa susunod at lagi kayong mag-ingat. Yanig Horror Stories.